So, good day everyone. My name is Edwin Sukgang from BSCS, 4th year. So, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng Fedora server sa ating VirtualBox. So, makikita nyo po dito na server 39 po yung ating i-download. Wala naman pong problema kung server 40, 41, 42, 43 sa mga sumunod na taon baka magkaroon ng ganong server. Wala pong problema doon kung magkaiba po tayo ng server. Isang step lang din po yan o procedure sa pag-download po natin ng server natin. So, makikita po natin dito sa ating kaliwa na yung Fedora Server 39 DVD ISO. Yan po yung i-download natin. And dinownload ko na po siya kanina. So, ngayon hindi ko na po siya di-download kasi medyo magte-take siya ng oras. So, after po natin ma-download yung Fedora server na to, is mag-download din po tayo ng ating VirtualBox kung wala pa po tayong VirtualBox. Dahil Windows laptop po yung gamit ko, is yung Windows host package po yung aking i-download. Yan. After ko po ma-download to, i-open na po natin yung ating VirtualBox. Yan. So, is i-click lang po natin yung new. Tapos lalagyan po natin ng pangalan na Fedora. Yung type is Linux, tas yung version po dapat naka 64-bit. Next. Ayan, sa base memory po natin kahit saan nyo po gusto ilagay, basta sa green lang po para ma-maximize din po natin yung ating memory. Sa virtual hard disk, as is na po. Next, and finish. So, after po natin mag-create ng ating Fedora, kung nakikita nyo po yung storage natin is i-click po natin yung optical drive, empty. Choose a disk. And then, hanapin po natin yung ating dinownload kanina na Fedora server. So, ito po sa akin, downloads. After po nun, click na po natin yung start. Ayan. After po natin mag-start yung ating Fedora is mag-i-install po tayo ng Fedora 39. So, after po natin mag-install is pipili na po tayo ng ating magiging language po para sa ating Fedora server. So, ang pipiliin ko po is English. Ayan. Continue. After po is hindi pa po tayo makapag-proceed sa next step po natin. So, balik kailangan po natin i-click yung ating install destination. Yan. I-click po natin yung ATA VBox. Yan. And done. So, after po natin mag-install destination, pumunta naman po tayo sa ating user settings and pindutin po natin yung root account. And after po, mapindot, enable lang natin, tapos maglagay po tayo ng password. After po natin maglagay ng password, allow lang po natin tong SSH, login with password. After po nyan, done na po natin. Yan. After po nyan, pwede na po natin ma-next po. So, yung magiging next po natin is mag-install po tayo ng ating progress.
magiging consume lang po siya ng 30 to 40 minutes. Ayan, 20 to 40 minutes installation. So, it will take some times. And so, after po natin mag-install yung ating Fedora server is itutok po natin to sa ating device, optical drive, tas i-unmount po natin yung ating Fedora server. So, bali, i-click po natin, i-uncheck po natin yan. So, ayan po, force unmount. After po natin ma-force unmount is, i-reboot na po natin yung ating system. And after po natin ma-reboot is, i-click lang po natin yung ating Fedora Linux Server Edition. So, after po natin mag-click yung ating Fedora Linux Server Edition, maglalagay na po tayo. Ilalagay po natin yung ginawa natin kanina sa root. At password. Ayan. After po natin yan is ilalagay po natin yung DNF update. Medyo matagal lang din po yung pag-i-install nito. So, and antayin lang po natin hanggang sa matapos. And makikita po natin yung total download size, 444. So, okay lang po ba sa atin yan? So, bali type natin Y. So, after po natin ma-update yung ating Fedora, ilalagay lang po natin is reboot. So, after po natin ma-reboot yung ating Fedora is, pipik po ulit natin yung pinakauna, yung Fedora Linux. So, maglalagin po ulit tayo. Root at password. So, after po natin mag-login is, itatype po natin yung DNF -y group install basic desktop genome. So, magi-install po tayo dito ng ating desktop sa ating server. So, after po natin ma-complete yung ating pag-i-install ng desktop sa ating server is, maglalagay po tayo tatype po natin DNF clean package. After po natin ma-clean package is, i-reboot po natin yung ating server. And so, after po natin ma-reboot yung ating server is, maglalagin po ulit tayo, root, tapos ang ating password. After po natin mag-login is, i-type po natin start X para lumabas po yung ating desktop. And napalabas na po, nakagawa na po tayo ng ating desktop sa ating server natin. So, makikita po natin dito, may mga files, calendar, ayan po, at ayan, click po natin tong show apps para makita din po natin yung mga ibang application. Ayan, meron yung maps, videos, terminal. Ayan, so kung magtataka man po kayo kung bakit after 5 minutes is nag-auto off po yung Fedora nyo is, punta lang po tayo settings, hanapin po natin yung power, tas yung screen block gawin po nating never. Ayan, para po ma-apply yung ginawa natin is kailangan po natin i-restart yung ating Fedora server. Ayan, pindutin po natin to sa upper right, tas yung settings, ay yung power button, tapos restart. And after po natin mag-restart, so click po lang uli natin yung pinakauna, yung Fedora Linux 6.6.7.
At dito, maglalagin ulit tayo. And root, tas ang password. So, ang gagawin naman po natin ngayon is parang maglalagay tayo ng ating classic login screen. Hindi yung ganito na localhost login. Maglalagay naman po tayo kung paano tayo mag-login talaga sa katulad nung sa pag-open ng laptop, kung paano tayo mag-login. Yan. So, type po natin yung echo exec space user /bin /genome /session. Mag-type po tayo ng start x ulit. So, after po natin gumawa ng ating classic login, is lalagay naman po natin yung systemctl set default graphical target. And after po natin yan lagay, is i-reboot po natin. So, yun. Nakagawa na tayo ng classic login natin. So, bale, ito, ilalagay lang natin dito yung ating user kanina, which is root. And tas enter password. So, ayan po. Natapos na po natin mag-install ng ating Fedora Server 39. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo. And thank you for watching.